Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, share, and subscribe para lagi kang updated sa mga tips at gabay tungkol sa pagpapaganda ng buhay mula sa Feng Shui, positivity, at iba pang kaalaman para maging maaliwalas ang iyong tahanan at pamumuhay. At ngayon, isa na namang napakahalagang topic ang pag-uusapan natin. Ano nga ba ang pinakamaswerteng araw at pinakamaswerteng oras para simulan ang pagpapatayo ng bahay ayon sa Feng Shui? Kung plano mo magpatayo ng sariling tahanan, renovation, o kahit maliit na extension, mahalaga na tama ang timing. Kasi sa Feng Shui, ang tamang timing ay parang pag-set ng tamang energy or Qi para sa mas maging smooth, stable at masagana ang magiging buhay sa bahay na yun. Kaya make sure tapusin mo ang video dahil bibigyan kita ng maswerteng araw, maswerteng oras, extra Feng Shui rituals at ilang dahilan kung bakit mahalaga ang timing kapag construction. Let's begin! Part 1. Bakit mahalaga ang timing sa Feng Shui? Una, bakit nga ba importante ang timing sa Feng Shui? Sa Chinese metaphysics, naniniwala tayo na ang bawat oras at may unique energy pattern, parang tide o alon. May oras na mataas, may oras na mababa. Kung na magsisimula ka ng bahay sa oras at araw na mataas ang Qi, mas magiging matatag ang foundation, mas smooth ang daloy ng construction, at mas magiging blessed at harmonious ang pamumuhay ng pamilya mo sa bagong tahanan. Pero kung wrong timing, pwede magkaroon ng delays, magastos na problema, at hindi maganda ang overall energy ng bahay. Kaya't maraming Filipino at Chinese families ang sumusunod sa Feng Shui calendars. Part 2. Maswerteng araw para sa magsisimula ng construction. Ngayon, punta tayo sa pinaka-importanteng tanong. Ano ang pinakamaswerteng araw? Base sa Feng Shui General Calendar at Pinoy Traditions, una, Monday, Lunes, Day of New Beginnings. Fresh ang energy, ideal sa pagsisimula ng kahit anong bagong proyekto. Pangalawa, or Wednesday or Miyerkules, Day of Growth and Progress. Perfect sa mga project na long-term like building a home. Mahalaga ito kasi ang tahanan ay pangmatagalan kaya dapat progress-oriented ang araw. Pangatlo, Thursday or Huwebes, Day of Abundance, Wealth and Stability. Ito ang araw ng financial foundation, kaya maganda kapag gusto mong stable ang gastusin at cash flow sa construction. Iniiwasang araw, Tuesday or Martes, traditionally day of conflict. Friday or Biyernes, day of endings, hindi magandang simula. Days with major eclipse, weak ang Qi. Ghost month, avoid groundbreakings and house blessings. Sa Feng Shui, hindi lang basta swerte o malas, kundi alignment ng energy ng araw sa energy ng proyekto. Part 3. Maswerteng oras para magsimula. Now, let's talk about the most auspicious hours. Sa Feng Shui, ang oras ay nakabase sa Chinese zodiac hours. May tig-iisang 2-hour block bawat animal sign. 7 a.m. to 9 a.m. the Dragon Hour. Yan ang pinaka-powerful. Strong yung energy, good luck, progress, stability. Ideal para sa groundbreaking ceremony. 9 a.m. to 11 a.m. Snake Hour. Wisdom and guidance hour. Helps avoid delays and misunderstandings. Good for supervising construction. 11 a.m. to 1 p.m. Horse Hour. Very active, vibrant energy. Symbol of abundance and financial flow. Perfect kung gusto mo maging stable ang budget. 1 p.m. to 3 p.m. Goat Hour. Harmonious, peaceful energy. Perfect para sa bahay dahil ang goal natin ay harmony sa pamilya. Good for setting the tone for peaceful home life. Kaya pagpipilian, Dragon Hour ang top 1 choice ng maraming Feng Shui masters. Part 4. Feng Shui rituals para sa maswerte ang groundbreaking. Bukod sa maswerteng araw at oras, may extra Feng Shui practices din na pwede mong sundin. 1. Maglagay ng 3 or 9 na barya sa unang hukay. Symbol ng prosperity, abundance, and walang tigil na blessings.
Pangalawa, unang maghagis ng unang lupa ang owner para ikaw mismo ang magbubukas ng swerte, hindi ibang tao. Pangatlo, maghanda ng simpleng pagkain o offering. Usually, prutas, mansanas for peace, orange for wealth, grapes for abundance. And number 4, huwag magsuot ng itim na groundbreaking. Mas maganda ang light, earth, or metallic colors. Pang 5, sabayan ng short prayer or intention setting. Hindi kailangan mahaba, basta sincere. Number 6, iwasan ang groundbreaking kapag malakas ang ulan. Water energy can disrupt the chi flow during the rituals. Part 5, bakit nakakaapekto ang swerte sa construction? Kung iniisip mo kung bakit napakahalaga ng timing at rituals, simple lang. Ang bahay ang magiging main energy container ng pamilya mo. Dito, kailangan magpahinga, magtatrabaho, mag-aaral at bubuo ng pangarap. Kaya't mas maganda kung sa simula pa lang, tama na ang energy. Parang relationship, kapag maganda ang simula, mas smooth ang takbo. Kung nakaabot ka hanggang dito, thank you so much. Sana nakatulong ang video na to para gabayan ka sa tamang araw, tamang oras at tamang ritual para sa iyong buhay. Kung gusto mo pa ng specific lucky days for 2026, comment mo lang sa baba at gagawan ko kayo ng full video guide. Don't forget to like the video, share it para makatulong sa iba, at syempre mag-subscribe para sa mga susunod pa nating feng shui, home tips at life improving content. Maraming salamat sa panonood at naway maging masagana, mapayapa at puno ng magandang energy ang magiging tahanan mo. See you on the next video!